Everybody say, praise the Lord. Taas yung kamay, manalangin po tayo. Ano mahal? Opo, dakilang Diyos, maraming salamat sa dakilang pagkataong lumon sa amin sa araw na to. Kami sinama-sama mo kami sa sambahan upang alalahanin po namin. Yung iniwan sa mga salita mo please do it in remembrance of me. Your sacrifices, your agony in the cross to give us a great salvation. Thank you so much, Lord, for the great privilege of giving to us. To the Lord, that one here, to give sacrifice of praise and process to the great name, Lord. To the first leading privilege of pastor in time prophet, please and when both servant. To live with love and message to the brethren, that they believe the gospel, and by Satan cast out, hindrance right now, Lord, in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Palakpak. First of all, I give the highest praise, glory, honor, majesty, and thanksgiving to our loving God. He is worthy to be praised. Our loving Savior, our dear Jesus, and I give double honor and respect to our dearly beloved evangelist, who is the leader and prophet of our loving God. And we always treasure and remember the blessed memories and teach him, beloved pastor, Lina Almeida, and beloved children, and the whole Almeida family. I also my beloved family, my co-workers, preachers, to all of you, my dearest brothers and sisters in Christ, we have the new ones, ang beloved webcast viewer who are watching right now throughout the world. Salamat po sa ating Panginoon. Sino pong pinagpala ngayon? Barang 5 lang pinagpapala. Ang lahat ng pinagpapala, sumigaw ng malakas na praise the Lord. Amen. Dapat maging masaya tayo ngayon. Maligaya tayo, malakas sumigaw at magpalakpak dahil yung araw na to, sinasaulog po natin yung kamatayan, sakripisyo ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen. Sabi niya, take it and drink it, this do ye in remembrance of me. So, ito pong Holy Supper, banal na hapunan, ito po'y sagradong abutan. Amen? At ito po'y dapat sa Kristiyano tagaan, importante at bili. What is the importance of taking this Holy Supper? Alam mo, utos to ng Diyos. Basahin nyo nga, in 1 Corinthians chapter 11, verse 24 and 25, take it, tanggapin nyo. Kainin nyo. Take it and drink it. Inumin nyo. This do ye in remembrance of me. Gawin natin ito sa pag-alaala sa akin. Ito po'y utos ng ating Panginoon na dapat gawin. Yes, do ye in remembrance. Gawin natin ito sa pag-alaala po natin. Sa sakripisyo, kamatayan ng Kalbaryo, nga tayo nagkaroon ng kaligtasan. Maraming Kristiyano hindi po nakaunawa nito. Babantayan ko, dahil pag Friday, pag-announce ka na ng Holy Supper, last week, kailangan yung mga choir member mag-fasting. Lahat na ginagamit sa church. Ang ibang mga choir members, ang ideya nila, hindi mag-overnight. Hindi mag-overnight. Dahil para may rason, hindi sila makapag-fasting. So, hindi sila makapag-join ng kanta sa choir dahil yung patakaran, pag hindi nakapag-overnight, hindi kakanta. Hindi makapag-fasting, hindi makanta. So, mga minamahal, yan po ay utos, rules, and regulation of church nga dapat gawin natin. Katulad ito, sabi ng Panginoon, this do ye in remembrance of me. Gawin natin yan dahil obligasyon natin yan dahil lahat tayo ginawag ng Diyos upang gamitin sa kanyang banal na gawain. That is our obligation and responsibility. Isang araw lang yung fasting mo, simple lang yan. Punta ka lang dito, matulog ka, gabi ilang kain mo. Kung tutusin yung fasting mo, gabi lang. Gabi, umaga, tanghali. Pag umaga, after prayer, break ka na. Wala, hindi pa nga. 2 meal yung fasting mo. Supposed to be, dapat 2 araw . Pero pinagbibigyan natin kasi almost
all of you, most may trabaho, may negosyo. Kaya sabi nga ni Brother Ronnie kanina, Anggot, yung anak niya si Charla, na-bless sa glory to ganyan bata. Kasi alam niya yung responsibility niya sa church. As choir member, single choir, ginagamit siya sa staff ng ICU. So, she need to fast. Kahit pagod siya, hirap na hirap siya, galing overnight, nag-fasting, nag-opisina, naawa yung papa dahil baka masiring katawan. Pero pag ginagawa mong obligasyon mo para sa Diyos, once and for all, hindi ka po masira. You cannot be destroyed. Why? Bakit? Yung ginagawa mo hindi para sa yung pangtao. Yung ginagawa mo at least you use that, you make that is for the glory of God. Just to do the will of God, para magawa mong kalooban ng Diyos, to do your responsibility, an obligation to the church, matutuwa ang Diyos sa iyo, ang Panginoon, ampingan ka, panalipdan ka ng Diyos. Bakit? Yung ginagawa mo hindi po para sa iyong sarili, not for your own self, but for the glory of God. Tulad ito, kainin mo, inumin mo, gawin mo, dahil sa pag-alaala mo sa akin. Ngayon, kung remember ka, hindi ka nag-overnight, hindi ka nag-fasting, hindi ka makapag-take ng Holy Supper. Makukonvict ka dyan. Hindi mo nasagawa yung obligasyon mo. Hindi ka kumawit. So, hindi ka nakasunod sa Diyos. Hindi ka nakasunod. Pero sabi, do ye in remembrance of me. Gawin mo sa pag-alaala sa akin. Dili ba po yung may obligasyon? Iba po yung may responsibility. Amen? Kaya ginagawa mo yon because of your responsibility, because of your obligation sa Panginoon, ginagawa mo sakripisyo yan upang mapalugyan namang Diyos at after that, ang Panginoon marunong magbalik ng pagpapala sa iyo. Kaya ang Diyos natin tumutugon sa dalangin. Ang Diyos natin tumutulong sa atin. Kaya example nga sa inyo, kami nga mga gawa nyo, grabe ang pagod namin galing sa mga outstation. Binibisita namin yung outstation para magkaroon ng revival sa Biblia, to visit the churches, the brethren, like the Apostle Paul, para madasig sila, masolba ng mga problema, makomfort sila, mabless sila. So ginagawa po namin yon, to visit the brethren in every station. Grabe yung pagod namin. We travel almost 8 to 9 hours, 12 hours ang aming biyahe. Pero pagdating dito, nagpupuri pa rin kami sa habag ng Diyos. Ginagawa pa ng obligasyon. Bakit? That is a responsibility. Pero ang kahabagan ng Diyos, tingnan mo yung katawan ko, parang bariles pa rin. Dahil bakit? Hindi ka pabayaan ng Diyos malugbok. Hindi ka pabayaan makasakit. Hindi ka pabayaan masira yung katawan mo. Dahil bakit? Yung ginagawa mo not for your own, for your own sake, but for the glory of God. Para sa gawain niya. Tandaan yun, mga minamahal. Ginagawa natin not to please ourselves, but to please God. Ano mahipahimutan natin yung Panginoon. Tandaan nyo yan, mga choir members. Nakakalungkot. Mas mahal nyo pa yung trabaho nyo, mahal nyo pa yung eskwela nyo, mahal nyo pa yung binabantayan nyo ng mga baboy o mga hayop, kaysa pagsagawa ng obligasyon nyo. Hindi ka nag-overnight, hindi ka magpapasting, sabihin, hindi ka magkakanta. So, how about next time? Kailan patagal sa church, hindi ka makapag-fasting, hindi ka makanta in the whole month. Hindi ka pwede makanta ng Wednesday, Friday, lahat. Gawas lang maliban kung mag-fasting ka muna. Yan ang patakaran para tayo lahat makasunod, pagpalain tayo ng Diyos. Dahil sabi ng Biblia, do ye in remembrance of me. Gawin natin ito dahil sa pag-alaala natin sa ating pinakamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Huwag nating dahilan po. Hindi ako naka-overnight, kaya hindi ako nakapag-fasting, hindi ako makakanta. Mali po yun. Bulakbul ang tawag yan, bulakbul. Binabulakbulan nyo ang Panginoon dahil sa obligasyon ni Diyos. Ang Panginoon hindi mag-protection sa inyo. Pero pag ginagawa mo, sabi ng Diyos, whosoever shall seek his life shall lose it. But whosoever shall lose his life for my sake shall receive it. Kung ginabaliwala mo ng katawan mo,
sarili mo. You lost it. Nagsakripisyo ka. Dahil sumusunod mo ang Panginoon. You losing your health. You losing your body. Just to do the will of God, sabi ng Panginoon, you must to receive your life. Lalo matanggap yung buhay mo. But if you take yourself, taking your life, nasikaso mo palagi. Dahil marang mapagod ka, mapagod na ako, manghina ako, sabi ng Biblia, you lost your life. Lalo mawalaan ka ng buhay. Baliktad kasi ang Diyos. Ito po ang ating ginagawa dito ay panampalataya. Pagtuo ito. Because faith is the substance of things hoped for. Substance, meaning kabuuhan ng lahat ng bagay na ito po ay hindi mo makikita, ngunit inaasahan mo. Amen. Faith is the substance of things hoped for. Substansya ng lahat ng bagay. Ang ibig sabihin ng substance, lahat ng bagay. Join na, lahat ng bagay. Substansya ng lahat ng bagay. Is the substance of things, lahat ng bagay. Kabuuhan ng lahat ng bagay. Pera mo, your body mo, your efforts mo, your everything that you have is that is we call substance. Faith is the substance of things hoped for. Inaasahan natin, lauman, hope for. But the evidence of things not seen. Ngunit may ebidensya tayong matanggap na tayong proteksyon, pinagpala ng Diyos, kahit wala tayong nakikita. Dahil we cannot see God, but we see His power in our life. Kung sinusunod natin ang kanyang kalooban, we are protected and covered by the power of God. Proteksyonan tayo niya. Hindi ka matakot, ma-destroy yung katawan mo? Hindi po. Dahil yung ginagawa natin, si Malapastor, buntang talipahulo, nasira ba yung namatay basta? Wala! Si Malapastor naging hero. One of the heroes of faith. Bakit? Yung panampalataya niya, hindi niya natakot mabatay. Na ganun, he hurts, but because of his faith, ganun siya. Naging hero siya. Nakita natin yung kanyang panampalataya. Hindi siya umatras. Linabanan niya kahit mga taong pumatay ng tao. Ngunit wala sila mamatay. Bakit? Buhay ang Diyos natin. They are protected by the power of God. Yun pong panampalataya ang sinusunod natin sa ating beloved parents in the Lord. The daring faith, walang natakutan ng panampalataya hanggang mamatay. They are willing to die for the soul. They're willing to die for the Lord, para masunod nilang kalooban ng Panginoon. Pero pag nakita ng Panginoon niya, willing to die para sa Kanya, sinusunod mo kalooban niya, hindi ka mamatay. Bakit po? Sabi ng Panginoon, you shall receive your life. Palakpakan po natin Diyos maminamahal. Everybody praise the Lord. Ito po yung pananampalataya. Yung pinag-usapan dito, pagtuo. Takot ka mag-gobyerno, takot ka ganito, mga mangyari sa akin, wala. Kung lalo ka matakot, lalo ka mawalaan ng buhay. Kung hindi nakatakot para sa Diyos, lalo makita ang buhay mo. Ibaliktad sa Diyos panampalataya po yan. Kaya ayaw ng Panginoon na manervyos ka, ayaw ng Panginoon mabalaka ka, ayaw ng Panginoon mawirid ka, ayaw ng Panginoon nga parang matatakot ka anong mangyari sa buhay mo, ay hindi ko magawa to dahil baka anong mangyari sa buhay. Ayaw ng Panginoon po yan. Ang gusto ng Panginoon, gawin mong lahat ng bagay para sa Kanya, para makita mo ang hibala, proteksyon ng Diyos sa iyo. Yan po ang genuine nga pagtuo, panampalataya sa ating mahal na Panginoon. Everybody serves the Lord. Dili po sa Biblia, may 4 na klase ng mga trials of faith sa Biblia. Nga mga dumarating sa buhay ng tao ang gitawag na weariness, sa anxiety, yung kabalaka, yung problema. Iba-ibang klase. Minsan, pag wala ka ng damit, parang ayaw na magsamba. Amen? Iba dahil sa takot, nervyos. Nawalan ka ng panampalataya. Minsan, pag wala ka ng pagkain, no more rice, no more bread, para bang wala ka ng panampalataya, hindi ka na maglingkod. Sabi, question mo pa ang Diyos. Amen? At ito po, darating yung doubts, pag-alinlangan ng tao. Ito po ang magbigyan ng destroyed, ruin sa life ng panampalataya ng Kristiyano. Pag wala ng damit, magkaroon ng fearful, matatakot na. Wala ng pagkain. At lumalakad na may doubts, may pag-alinlangan. Kuminsan, atras sa banti na, imbis magpatuloy, hindi na magpatuloy dahil
Baka ano mangyari sa aking buhay yun. Yun po ang pag-aralan natin ngayon dito. Ano bang sabi ng banal na kasulatan? Pakibasa, Brad. Luke chapter 7, verses 6 up to 9. Then Matthew chapter 21, verse 21. Ilista nyo na mga Bible reader para hindi tayo magtagal. Hallelujah, praise the Lord. Libro sa Lucas, Kapitulo 7, versikulo 6, hantod sa versikulo 9. Og si Jesus mikuyog kanila, og sa dili na siya halayo sa balay, ang kapitan misugog mga higala ngadto kaniya sa pag-ingon kaniya. Ginoo, ayaw na lang pagbudlaya ang imong kaugalingon, kay ako dili takos sa pagpasilong kanimo ilalom sa akong atop city. Mauman gani nga wala ako mangahas sa pag-adto kanimo apan isulti mo lang ang pulong ug himua nga mamaayo ang akong sulugoon. 8. Kay ako may usa ka tawo nga ubos sa pagbuot sa uban ug ako may mga sundalo nga ubos sa akong pagmando ug sa moingon ako sa usa umadto ka siya moadto. Ug sa lain umari ka siya muduol. Ug sa akong ulipon buhata kini siya mubuhat niini. 9. Ug sa pagkadungog ni Jesus niini siya nahibulong kaniya ug miliso ug miingon sa panon sa katawhan nga mikuyog kaniya. Sultihan ko kamo nga bisan sa Israel wala pa ako'y nakitang pagsalig nga sama niini. Amen. Palakpakan po natin Diyos. So sa ating binasa ng mga bersikulo, nagpapakita rito na yung centurion, pinabilib niya ang ating Panginoon. Amen? Sabi niya, nangangha siya. Siya wala sukad-sukad, wala pa ko nakita na katulad itong panampalataya sa Israel. Ito pa lang. And Jesus went with him, and when he was down not far the house, the centurion sent friends to him, saying unto him, Lord, trouble not thyself, for I am not worthy that thou shouldest enter under my roof. Ang centurion nagpakumbaba. Si Jesus ay sumama sa kanila, at nang siya'y di nalubhang malayo sa bahay, ay nagsugo sa kanya ang centurion ng mga kaibigan, na nagsipagsabi sa kanya, Panginoon, huwag kang maligalig sapagkat di ako karapat-dapat na ikaw ay pumasok sa silong ng aking bubungan. Wherefore neither thought I myself worthy to come into thee, but say in a word, and my servant shall be healed. Dahil dito hindi ko inakalang ako ay karapat-dapat man lamang pumarihan sa iyo. Datapwat sabihin mo ang salita at gagaling ang aking alipin. For I also am man set under authority, having under me soldiers. And I say unto one, go, and he goeth, unto another, come, and he cometh. And to my servant, do this, and he doeth. Sapagkat ako rin naman ay taong nasa ilalim ng kapamahalaan. Kasi sundalo siya parang major. May sasakupan akong mga kawal, at sinasabi ko rito, yumaon ka, at siya yumayaon, at sa isa, halika, at siya'y lumalapit, at sa aking alipin, gawin mo ito, at kanyang ginagawa. Ibig sabihin, mayroon siyang authority. And when Jesus heard these things, he marveled at him, and turned him about, and said unto the people that followed him, I see unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel. At nang narinig ni Jesus ang mga bagay nito, ay nagtaka siya sa kanya. Nagtaka ang Panginoon. Siya sa kanya at lumingon at sinabi sa karamihang nagsisunod sa kanya, sinabi ko sa inyo, hindi ako nakasumpong ng ganitong kalaking panampalataya, hindi kahit sa Israel man. Palakpakan po natin Diyos. Everybody praise the Lord. Kailangan yung panampalataya natin pagtuo, kailangan mamangha natin ang Diyos. Mapabilib ba? Kailangan mapakurat natin ang ating Panginoon. Amen? Amen.
Sabi niya eh. Sabi ng Panginoon, no? Nung narinig ni Jesus sa mga bagay ito, ako'y nagtaka siya sa kanya. Nagtaka ang Panginoon sa senturyon. At lumingon at sinabi, karamihang nasisunod sa kanya, sinabi ko siya, hindi ako nakasumpong ng ganitong kalaking panampalataya, hindi pa kahit sa Israel man. Yun dapat ang panampalataya natin. Amen? Hindi yung para mag-alala ka, maoblima ka, ito mangyari sa buhay ko, mangyari sa buhay niya, hindi po. Kailangan mapangangha natin, mapamarble natin ang ating Panginoon sa ating panampalataya. He is a man of authority. May mga tauhan siya, pwede niya mautusan, lahat. Pero sabi niya, Lord, hindi ako dapat sumunod sa iyong balay. O ikaw mismo, hindi ako dapat pumasok ka sa aking bahay, Lord. Ngunit, sabihin mo lang ngayon, sa oras na to, ang aking alipin, siya po'y gagaling. Siya nagsalita sa Panginoon. Panginoon, may authority ako na tao, hindi ako basta-basta. Pero ngunit, hindi po karapat-dapat ako na pumasok ka sa bubugan ko. Ngunit, Lord, sabihin mo lang ngayon, Lord, say a word. At ang aking alipin, siya po'y gagaling. Palakpakan natin, Diyos, maminamahal. Kasi pag sinabi mo sa Panginoon, Lord, I believe you. Lord, I trust you. I have faith in you, Lord, nga lahat ng bagay gawin mo para sa aking buhay. Nga you protected me, what I'm going to do, lahat gawin ko. Pag sinasabi mo yan, ang mga salita mo napapakinggan po ng Diyos yan. I-grant po ng Diyos yung salita mo. Dahil yun po ekspresyon ng iyong panampalataya sa ating mga. Hindi ka nag-alinlangan, hindi ka nag-doubts. Kung ilan man. Bakit? You believe and trust the Lord that He is God. And He can do all things to you. Amen. Kaya yung sakripisyo ng isang sister natin, nakita ng Diyos yung puso niya. Pagod na siya, hirap na hirap. Sa turdi, may trabaho pa. Tahimik lang siya. Sinusunod niya ang kalooban ng Diyos. Nang-apply sa iba, ano nangyari? Ayaw pa sana paalisin sa kabila, pero tinanggap sa kabila. Ngayon, ang prayer niya na mapagod sa Saturday, ginawa ng Diyos. Kaya bakit? Doon sa trabaho niya, walang Sabadong trabaho doon. Linggo't Sabado, libre siya. Pinahinga siya ng Diyos. Bakit? I-grant ng Panginoon yung kanyang panampalataya. Why? Nakita ng Diyos yung puso niya, yung eagerness niya, yung sincerity niya, yung willingness niya, na gusto niya talaga masunod ang kalooban ng Diyos, gusto niya magampanan niya kay obligasyon sa ating Panginoon. Nagsakripisyo siya, nagpakahirap siya. Ang Diyos hindi po bingi, hindi po siya bulag, hindi niya makita yung ating sakripisyo, hindi po siya tulad ng tao na matigas ang puso, pang Diyos puno ng pag-ibig. Nakita niyo ang ating sakripisyo, mamil. Nakita niyo ang ating panampalataya, pagsunod sa Kanya. Ang Diyos marunong magplastar ng buhay natin upang ikaw bigyan niya ng grasya ng malaking pagpapala. That is great faith. Yun ang dapat gawin natin. Amen ba? Hindi po. Puro ka na ng kabalaka. Puro ka na ng istorya, walang gawa. Amen? Amen. Dito po ang panampalataya, hindi po puro istorya, may gawa. Dahil yung panampalataya na walang gawa, patay. Sabi ng Biblia, kailangan may gawa. Ihakbang mo para sa kanyang kaulatian at diyan makita mo yung gabay, proteksyon, pagpapalang Diyos sa buhay mo. Pero kung dito ka lang, puro ka lang salita, wala kang ginagawa, ayaw ng Panginoon yan. Ang gusto ng Diyos, yung panampalatayang may gawa. Ipagtrabaho mo yung panampalataya mo. Amen? Amen? Magpaste ako. Hindi lang ako magpaste ngayon kasi matanda na ako, hindi ko kaya na. Hindi ako magpaste yung punta pasol, baka mawala yung mga baboy, mga kambing ko dito, mga manok, baka manakaw. Amen. Amen.
Hindi mo. Ginalimitahan mo yung kapangyarihan ng Diyos. Nga pag pumupunta ka sa kanyang gawain, ang purpose mo para mangalangin, para mag-fasting, hindi ba kaya ng Diyos palibutan ng pader yung mga manok mo doon, sa mga baboy? Hindi ba kaya ng Diyos proteksyonan yung mga hayop mo doon? Sa mga magnanakaw? O, saan yung panampalataya natin? Dahil sa wala kang panampalataya, hindi mo na nagawa ang kalooban ng Diyos. Hindi mo na napaluguran ang Panginoon. Hindi mo na nagawa ang obligasyon mo dahil nawalaan ka ng panampalataya sa Diyos. Mali yon. Yung panampalataya, gawin mo yan para sa Kanya. Siya na pong bahala sa likod mo. Mag-cover, mag-protection sa lahat ng property mo. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Kung sa aking buhay noon, sabi ni beloved Mama Dear, anak, magpaawit ka. Magsunglindir ka ng joyful. Ay pausa ko, wala akong boses. Sabi ko, ma, na ganun ako. Wala pa akong boses po. Sabi ni Mama Dear, manalangin ka. Ngang Diyos, bigyan ka ng boses. Pag tayo sulpito, bigyan ka ng boses. Nagulat ako. Wala akong boses. Yeah. Di, ako talaga mapawit. Ang ginawa ko, lumuhod ako. Lord, sabi ng mga pastora, gamitin mo ko sa pulpito, wala akong boses. Bahala ka, pagtayo ko, bigyan mo ko ng boses. System. Alam mo mga minamahal, paakyat pala ako sa pulpito, nagulat ako, biglang may nawalang bara dito, lumakas yung boses ko. Yan pong panampalataya. Well, bakit? Yung ginagawa mo para sa kalooban niya eh. Kung tinanggihan ko yon, baka mawalan ako ng boses. Hindi malugod ang Diyos. Yan ang panampalataya. Bahala na, Lord. Pag-pray mo, gawin ko to. Pagtayo ko doon, mga minamahal, kahabagan. Biglang lumakas yung boses ko, nagkakapuspusan pa. Dahil bakit? Hindi po tayo sa ating sarili nagsalig. Nga magaling tayo, marunong tayo. Hindi po. Ang lahat ng ginagawa natin ito para sa ating Panginoon. Panampalataya po yun, pagtuo. Everybody say, praise the Lord. Hindi ako sasamba din, masakit yung kuko ko. Hindi ko mag-awit dahil masakit yung talunggan ko. May labot ng tainga mo sa imong baba. Buti kong tainga mo kanta. Amen? Pag tayo mo dito, ang Diyos langisan ka na. Magulat ka. Kondisyonin ng Diyos yung katawan mo dito. Bakit? Siya po ang inaawitan mo. Siya po ang pinapaluguran mo, hindi po yung sarili mo. Kasi minsan nangyari sa akin ito. Sabi ni Beloved O.P. Rap Blanco, okasyon yun, bang birthday naman ang paswata itong mga ilang taon na. Itigsan ko. Beloved O.P. Andy, sabi ng Beloved Children, ikaw na mag-preach ngayon. Sunday yun. Alam mo ginawa ko? Parang kunwari, nagpa-humble ako. Humble. Sa akin parang humbleness. Sabi ko, Beloved Kuya Rap, wala akong prayer na maayos. Sabi ko yun. Anong sagot sa akin ni Beloved O.P. Rap? Brother Andy, back up prayer ka na ng mga pastor. Pag tayo mo sulpito, sumunod ka lang. Magulat ka. Hindi ka na magsalita. Ang ginawa ko, hindi ako sumagot. Sabi ko, sige po, bahala ng Panginoon. Alam mo nangyari, hindi nalugod ang Diyos sa akin. Umpisa nung salita ko na yon, mga ilang taon, hindi ako nakatayo sa pulpito dyan. Dahil bakit? Hindi pala humbleness yun. Pride pala yung sa akin. Totoo naman, sino naman ako ng grabing prayer ko? Order ng Beloved Children, anak ng mga propeta. Pagtayo mo doon, gawain yan, special na gawain yan. Sigurado, ang Diyos maglangis sa'yo. Dahil walang marunong, walang magaling, pag hindi ka langisan ng Diyos. To the first leading prayer of a noble pastor. Kaya dito sinasabi natin, through the first leading of beloved noble pastor and beloved children. Nakabarog, nakatayo tayo. Hindi po dahil sa ating sarili, hindi po dahil sa ating pagsisikap, kundi dahil sa ilang pagsisikap, matagal ng panahon na tayo pinapanalangin na upang tayo pagtayo natin dito, pagpapalain na tayo, sagaanin tayo ng mga pagpapala.
Kaya minsan sa ating sarili, akala natin humbleness. Hindi natin ilang pride pala yun. Parang tinatanggihan mo, nabalibaran mo yung pagpapala na binigyan ng Diyos sa iyo. Sino ba naman tayo? Mga milalyon po. Kaya may mga leksyon po ng lahat ng bagay. Dito pala ang ating buhay dito. Puro nagbuhay tayo sa panampalataya. Because the Bible say the just shall live by faith. Ang mga matuwid nabubuhay sa panampalataya. Kung matuwid tayo, nabubuhay tayo sa panampalataya. Lahat ng ginagawa natin para mapaluguran na natin Diyos na matuwid tayo, yan po ay panampalataya. Pagpapalain tayo ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Everybody, praise the Lord. Matthew chapter 21, verse 21, kandi pagibasa. Then Luke 17, verse 5. Hallelujah, praise the Lord. Mateo kapitulo 21, versikulo 21. Hallelujah, praise the Lord. Kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon, sapagkat tinuod, pag-ingon ako kaninyo, nga kung ano na kamo'y pagtuo, o dili kamo magduha-duha, makahimo kamo, dili lamang sa nahimo ngadto sa kahawing igira, kung dili, bisan pa kung ingon kamo nining bukid, pahawa, o umambak ikaw ngadto sa laod, kini mamahimo. Amen. Palakpakan natin Diyos, mga mahal. Lucas 17, verse 5. Praise the Lord. 17, Kapitulo 17, versikulo 5. Lucas. Lucas 17, versikulo 5. Ug ang mga apostoles mingon sa Ginoo, dugangi ang among pagtuo. Amen. Palakpakan natin Diyos. Humana? Humana? Oh, dugangin yung pagtuo. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Ha? Ang sabi nun, and Jesus answered and said unto them, verily I say unto you, if you have faith and doubt not, kung mayroon ka ng panampalataya, hindi ka nag-alinlangan, you shall not only do this which is done to the fig tree, but also, if you shall say unto this mountain, be thou removed, and be thou cast into the sea, it shall be done. At sumigot si Jesus at sinabi sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung kayo'y may panampalataya at di kayo mag-alinlangan, hindi lamang magagawa ninyo ang nangyari sa puno ng igos, kundi maging sabihin ninyo sa bundok na ito, mapataas ka at mapasugba ka sa dagat, ay mangyayari ito. Palakpakan po natin Diyos. Ito po pala, kinanglan, may panampalataya at hindi po mag-alinlangan. Kasi minsan nag-isa, Lord, papalain mo ako, Lord. Bigyan mo ko ng ganito bahay. Pero, kaso lang, baka hindi kaya. Yun pong doubts. Pag humingi ka sa Panginoon panampalataya, ang kinin mo kaagad na darating sa'yo. Walang salitang, ay baka. Pag hindi mangyari, imposible mangyari. Lahat ng bagay, imposible sa Diyos pag inihingi mo na mayroon kang panampalataya at paniniwala. Lahat ng bagay magawa mo. Kaya dumarating din sa apostoles, naghina yung kanilang panampalataya. Nanghina sila. Dahil sa nakita nilang mga grabing problema. Maraming mga trials natin sa buhay lang pag mawala ng ating Panginoon. Anong sabi ng mga apostoles? Nanalangin sila. Lord, and the apostles said unto the Lord, increase our faith. Pag dumating sa buhay natin, nanghina tayo sa panampalataya. Mga apostoles, nanghina din sila. Ngunit sila po'y nanalangin sa ating Panginoon. At sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan mo pa ang aming panampalataya, Lord. Increase our faith, Lord. Pag naramdaman mo nang hina ka sa panampalataya, parang bumabagsak ka sa mga problema. Hindi mo na makayanan yung mga trials dumating sa buhay mo. Nagugulimihanan ka, nagugulong isipan mo. Wala kang dapat gawin. Wala kang sumbungan ka tao sa kapitbahay mo. Wala kang sumbungan ng mga labos, pamilya, mga unbeliever. Kundi ang sumbungan mo ang Diyos. Lumuhod ka, magpuri ka at sabihin mo sa ating malapin, Panginoon, dagdagan mo ang panampalataya ko. Palakasin mo po ako, mahal na Panginoon.
na makaya ko to, masugakot ko to, yung mga problema, trials dumating sa buhay ko, ang lahat ng bagay maintindihan ko. Dahil kung mayroon kang panampalataya, lahat ng bagay maintindihan mo, ipaunawa ng Diyos sa iyo. At hindi ka mag-alinlangan. Doubt not. Kahit kung katiting, sabi naman ng pastor. Everybody praise the Lord. Lahat mong ginagawa para sa Panginoon, isipin mo yan, walang kang mag-alinlangan. Lahat yan, makaya mo. Yung puno ng igos, namatay. Sabi nila ng igos na mamatay, mawala ng dahon, kundi pati ang bundok, pwede mo ilipat sa dagat, magawa mo yan. Bundok ng problema, kaya mo paalisin sa harapan mo. Yung puno ng kahoy, kaya mo maibot. Bakit po? Dahil sa iyong panampalataya, ay pagsalig ka sa Diyos. Dahil Diyos nating ang pinaglingkuran ay makapangyarihan. Everybody say, praise the Lord. Sumampalataya ka at huwag mag-alinlangan. Believe and doubt not. Yun po kinaabi-ayaw ng Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Ito, basahin natin. Matthew 6:30. Matthew chapter 6 verse 30 and Matthew chapter 8 verse 23 up to 26. Ito pong example dito. Minsan dumarating sa atin, Lord, anong isuot ko na? Wala na akong damit ah. Pero nag-alala ka na. Hindi na ako magsamba, wala na akong magandang damit kasi pag magsamba ako, baka makita ng kapatid na balik-balik ng damit ko. Okay-okay pa. Amen. Saan dumarating sa atin yan? Amen ba? Hindi naman dahil magsamba lang tayo dahil bago yung damit natin. Ay, hindi naman tayo nagpasunsyo sa sambahan. Nga pagpasok mo sa bed, makita ka parang grabe yung naka-wheel dress ka. Ibig sabihin parang nagatakbo ka ng beauty pageant. Hindi po. Simple lang. Simple lang may kabalaanan. Amen? Amen. Hindi naman tayo dito nagpagandahan eh. Ang ginapagandahan natin do ating Panginoon. Sa Diyos kasi, simplicity is beauty. Amen ba? Amen. Sa sanlibutan, pagandahan yon. Pasindakan, pabunggahan. Eh dito sa atin, pasimplihan. Simpleng may kabanalan. Nakasunod ka sa kalooban ng ating Panginoon. Kanili pag-ibasa, Milad Marpire. Hallelujah, praise the Lord. Libro sa Mateo, Kapitulo 6, versikulo 30. Ug kun sa ingon, gibistihan sa Dios ang mga tanom sa kumahan nga karon buhi pa, apan ugma igasalibay ngadto sa hodno. Dili ba kamo labaw pa nga iyang pagabistihan o mga taong jutay pagsalig? Palakpakan natin Diyos, mamahal. Oh, wherefore God so clothed the grass of the field, which today is, and tomorrow is cast out into the oven. Shall he not much more clothes you, o ye a little faith? Kung paano kunit kung pinaramtan ng Diyos ang ganito sa mga damo yun sa parang. At ngayon ay mabuhay at sa kinabukasay igagatong na sa kalan. Masunog na yun. Hindi baga lalong-lalo na kayong paramitan niya o kayong mga kakaunti ang panampalataya? Ye a little faith. Pag maliit lang pala yung panampalataya mo, yan darating sa iyo yung kabalaka, anxiety, and weariness. Lord, wala na akong damit. Wala na akong isuot. Wala na akong ipit. Wala na akong sapatos. Wala na. Hindi na ako makasamba. Di manalangin ka. Kung paano Diyos dinalamitan kuno ang mga damo sa parang nga ito'y mabuhay ngayon at bukas igagatong na sa kalayo, hindi magabas lalong-lalo tayong paramitan ng Diyos o kaya kayong makunting mga pagtuo. Sana yung ating panampalataya. Amen. Everybody praise the Lord. May kapatiran ako isimple sa inyo sa Manila. Nakikinig ba kayo? Itong kapatiran natin,
Ang trabaho niya lang, maid, katulong sa bahay. Ano siya, parang may pagka, ang tawag sa Surigao, kungking ba? Kining, siya tawag din yung ita ba? Ita. Yung parang, nitibo. Nitibo siya. Katulong lang siya, pero mainit siya maglingkod sa Panginoon. Nagpaso sa katulong, labandira, round all around. Mainit siya. Alam mo yung damit niya, isa lang. Isa lang damit niya. Mga minamahal, ngunit wala siyang absent sa gawain. Miyerkules, Biyernes, Sunday, present siya palagi. Hindi niya iniisip na isa lang damit niya, was and wear. Alam niyo mga minahal, ang Diyos napakabait. Pag dumadalo sa paggawain, sabi ng mga kapatiran sa kanya, Sister, saan ka mo bumili ng damit? Tuwing gawain ang gaganda ng damit mo. Mahalin pa. Alam mo, tumalikod siya at umiyak. Sabi, Panginoon, napakabait. Hindi mo talaga ipahiya yung mga anak mo. Nakita mo, Lord, isa lang yung damit ko. Pero tuwing samba ko sa iyo, sabi nila, iba-iba yung damit yung suot ang mga ganda pat mahalin. Lang bumalik siya, sabi niya, bakit umiyak ka, sister? Alam mo, umiyak ako. Dahil sa totoo lang. Yung sinusuot ko palagi tuwing gawain, isang damit lang ito. Sabi, ha? Bakit makita ka namin iba-ibang damit mong suot ang gaganda at mahalin pa? Ganun po ang Diyos natin, makapangyarihan. Hindi kaya niya ipahiya ka. Anong nangyari? Pagsunod na gawain, lahat ng kapatiran na nakapuna sa kanya, nagdala ng mga damit. Halos isang malita binigay sa kanya. Grabing puspos niya. Umiyak siya ng malakas, terrible. Sabi ng amo niya, saan ka kumuha ng damit? Siya binigay ng aming kapatiran. Binigyan ka? Ang gaganda ng mga damit? Paano nangyari? Kasi ma'am, pag tuwing samba ko, ito lang talaga isang damit ko, nahiya naman ako, humingi sa'yo. Kita ko yung damit mo ang gaganda, maghiram, pinipilo ko palagi. Sabi ng amo niya, ba't kasi hindi mo sinabi? Nahiya naman ako, ma'am. Pero ang Diyos namin dito bilang buhay. Tuwing samba ko, sabi ng kapatiran, iba-iba yung damit ko ang gaganda, mahalin pa. Nung nalaman nila, isa lang palang damit ko, ito na po, rinigaluhan ako isang balita. Sabi ng amo niya, ganun ba? Sige, sunod na linggo, sasama na ako sa iyo. Buhay pa lang Diyos mo totoo sa pinaglilingkuran mo. Ganon po ang panampalataya, mga minamahal, ng gabing pagpakumbaba mo walang pag-alinlangan. Hindi mo kinakaya yung sarili mo. Bakit po? Gusto mo mampalungkuran at masamba ang ating mahal na Panginoon. Then nakita yung puso natin, pure ang ating paglilingkod. Mayroon siyang panampalataya na kaya siyang palamitan ng ating Panginoon. Anong nangyari? Sobra-sobra yung damit niya, ang gaganda pa lahat. Pati yung amo niya na converted dahil sa himala ng Diyos na pinakita sa kanya. Imposible, pero sa Diyos natin, walang imposible. Kaya ng Diyos ibutin lahat ng bagay problema sa buhay natin. Bundok, mapalipat natin sa dagat. Lahat ng may basta manampalataya, walang pag-alinlangan. Kayang-kaya ka palabitan ng ating Panginoon. Kayang-kaya ka pagpalain ng Diyos pag wala ka lang pag-alinlangan sa Kanya. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Palakpak. Sunod. Huwag tayo maging maliit yung panampalataya. At huwag tayo maging batakutin. Yung palang matakot ka ba sa ginagawa mo? Baka ano mangyari sa aking buhay? Baka magkasakit ako. Baka pag mag-gobyerno ako, magkasakit ako, mag-leukemia ako. Baka anong gagawin ko to? Baka mamatay ako. Yun, ayaw ng Diyos yan. Amen? Everybody say, praise the Lord. Matthew chapter 8, verses 23 up to 26.
Then, Matthew chapter 16, verses 5 up to 8. Praise the Lord. Mateo, versikulo, Palakpak. kapitulo 8, versikulo 23 pa ingon sa 26. Ug sa pagisakay niya sa sakayan, ang iyang mga tinunan misunod kaniya. 24. Ug tan-awa miabot sa lanaw ang usa ka makusog nga unos. Sa tungod niya na ang sakayan natabun-tabunan sa mga balod apan siya nagkatulog. 25. Hallelujah. Ug sa ilang giduol siya ug ipukaw nila nga nag-ingon, Ginoo, tabang, mga matay na kita. 26. Siya mingon kanila, nganong malisang man kamo o mga taong jutay pagsalig. Og mibangon siya og iyang gibadlong ang mga hangin ug ang mga lanaw ug ang lanaw. Og miabot ang dakong kalinaw. Amen. Palakpakan po natin Diyos maminamahal. Everybody service the Lord. Why are you so fearful? Sabi ng Biblia. And when he was entered to the ship, his disciple followed him. Ang pagalulan niya sa isang daong ay sinundan siya ng kanyang mga alagad. And behold, there arose a great tempest in the sea, insomuch that the ship was covered with waves, but he was asleep. At narito bumangon ang isang malakas na bagyo sa dagat, at inapawan ang daong ng mga alon, datapwat siya ay natutulog. Natutulog lang yung Panginoon. Grabe ng balon. Amen. Everybody say, praise the Lord. A disciple came to him and awoke him, saying, Lord, save us, we perish. At nagsilipit sila sa kanya, at siya ay ginising at sinabi, Panginoon, iligtas mo kami mga matay na. Amen. Amen. And he said unto him, why you are fearful? Bakit kayo natatakot? Amen. O ye a little faith. Then he arose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. Palakpakan po natin Diyos mong minamahal. At sinabi niya sa kanila, bakit kayo'y nangatatakot o kayong kakaunti ang panampalataya? Nang magkagayoy, bumangon siya at sinaway ang mga hangin at ang dagat at humusay sa totoo sa panahon. Palakpakan po natin Diyos. Ito po kung minsan ang makabagsak sa Kristiyano, itong takot. Nervyos. Matatakot ka sa iyong ginagawa. Sabi niya, why are you so fearful? And a little faith. Bakit kayo natatakot? Kayo mga kunting panampalataya. Bumangon ang Diyos. Hinibyok yung hangin, biglang kumalma ang karagatan. Dakong kalinaw. Pag meron ka pa ng panampalataya, hindi ka matatakot. Yung kagubot, kaguluhan sa isipan, sa mong pamilya, buhay mo, sisalig mo sa Diyos, biglang palitan ng grabing kapayapaan. Grabing kalinaw. Grabing pagsinabtanay. Hallelujah. Dahil ang Diyos natin, prinsipi siya ng pakigdait, prinsipi siya ng kalinaw, prinsipi siya ng katahimikan. Amen? Pag may dumating sa iyo, may mga bagyo dumating unos sa buhay mo, huwag ka matakot. Ano na nangyari sa buhay namin, ang gulo na namin. Mag-backslide na siguro ako, hindi na ako magpatuloy simba, ano pa mangyari? Pupunta lang ako sa ibang lugar, maghanap buhay ko, talis ako dito, magulo. Nagkaroon ka na ng takot. Amen? Kumunti na yung panampalataya mo. Amen? Huwag kang matakot. Huwag kang magulumihanan. Palakasin mong panampalataya mo. Have faith in God. Isalig mo sa Panginoon. Dahil ang Diyos dating nga buhay, pag siya'y gumising na sa pananawagan mo, pagpupuri mo sa Kanya, kaya sabi sa awit, ang Diyos hindi natutulog. Amen ba? Amen. May awit yan eh. Natutulog ba ang Diyos? Hindi po natutulog kailanman ang Diyos. Dito, natulog-tulog ang Panginoon eh. Ginising na Panginoon,
Gising na kayo, mamatay tayo. Kailanman, hindi natutulog ang Diyos. Sa bakit kayo natatakot? Na wala kang panampalataya. Nung tumayo ang Panginoon, linibyok ang hangin, dagat biglang kumalma. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Yan po tandaan natin, mga minamahal. Huwag ka magkaroon ng kunting katiting na takot. Basta ginagawa mong kalooban ng Diyos, huwag kang matakot. Huwag kang mahadlok. Sumalig ka sa Diyos. Lahat ng bagay, kaya niya patahimikin. Lahat ng bagay, kaya niyang pagipayapain. Dahil ang Diyos natin, prinsipi ng kapayapaan. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Last versikulo, Brad. Sunod. Matthew 16, 5 up to 8. Then, Buro Matthew to. Matthew chapter 14, verses 28 up to 31. Para hindi tayo mapahaba. Hallelujah, praise the Lord. Mateo Kapitulo 16, versikulo 5, antod sa 8. Hallelujah, praise the Lord. Ug sa pagtabok sa mga tinunan, ngadto sa pikas nga naplin, sila kalimot sa pagdalag tinapay. 6. Ug unya, si Jesus mingon kanila, bantay o likay ninyo, likay baya ninyo ang ipatutubo sa mga Pariseo o sa mga Saduceo sa city o kani ilang gipanagsultihan tali sa ilang kaugalingon nga nag-ingon wala man gani kita makadalag tinapay sa 8 apan si Jesus sa pagkamatigod niya niini mingon kanila o mga taong diutay pagtuo nganong inyong mang gipanagsultihan tali sa inyong kaugalingon ang inyong wala pagpakadalag tinapay. Amen. Everybody say, praise the Lord. Ito na naman, tinapay ni pagkaon. Minsan maraming Kristiyano, dahil pag wala ng pera, wala nang laman yung lagayan ng bugas. Amen. Wala nang laman yung refrigerator. Refrigerator pa. Amen. Wala nang laman yung baol. Wala lahat. Wala na. Wala na makain. Yun na. Grabe ng takot, nervyos niya. Mamatay na ning aking anak. Mga gutom na kami, mga ulcer na kami, mga lipong na tanan ni. Amen. Amen. Anong sabi ng Panginoon? One when disciple came unto him, were come to the other side, they had forgotten to take bread. Tamo, nung pumunta sa kabila, ang nagsidating ang mga alagad sa kabilang ibayo, at nangangalimot na magdala ng tinapay. Everybody say, praise the Lord. Nakalimutan lang magbaon ng tinapay. And immediately Jesus stretched forth his hands and caught him, and said unto him, O thou little faith, ita mo, wherefore dost thou doubt? Kayo na maliit ang panampalataya, bakit kayo nag-alinlangan? And Jesus said unto him, Take heed and beware of the leaven of the Pharisees and of the Jews. Mag-ingat no tayo sa mga tinapay ng mga Parisiyo. At sinabi sila ni Jesus, kayo ay mga ingat at pangilag sa libadura ng mga Parisiyo at mga Sadduceo. And the reason among themselves saying, it is because we have taken no bread. Sabi niya, at sila ay nangagkatwiranan sa kailang sarili nga nagsabi, hindi tayo nagapagbaon ng tinapay. Palakpakan natin Diyos, mga minamahal. Which when Jesus received, he said unto them, O ye a little faith, why reason ye among yourselves because ye have brought no bread? At nang matalastas ni Jesus at sinabi, o kayong kakaunti ang panampalataya. Kanang bagambalaka ka na ng pagkaon mo sa iyong bahay, tinapay, ikaw po'y nagkaroon ka na ng kunting kabalaka. Oh? At nang natalastas ni Jesus, sinabi, o kayong kakaunting panampalataya, bakit kayo'y nangagbubulay-bulay sa inyong sarili sapagkat wala kayong tinapay? Amen. Kuminsan ito po, dahil sa pagkain tinapay, ang Kristiyano nawala ng panampalataya. Amen. Di na makapag-fasting dahil walang baon nga tinapay. Eh siguro yung nakapag-fasting dito,
Baka may baon ng mga tinapay. Dati may kapatiran dito, adult square mag-asawa Wala na ngayon Kasi kinuha na yung beloved wife niya. Yung brother, hindi ko na malaman, asa na. Prayer warrior ron, 40 days. Nagulat kami rito, grabe magpasting. Grabe magpasting. Naglilihas. Maglihas pa yan. Hindi malaman yung lihas niya Sabi niya, sige. Sabi ko, ano ba yan? Murag albularyo ka man, sige man na. Yan pala yung lihas niya, imbes kay in Jesus name, sabi niya, sige. Ay yung albularyo, magsigi-sige, yung ina-rebuke yung sige-sige. Yung sige-sige ka nang lagdat pa. Kaya ang nangyari, nagpasting diri. Tingala kami yung mga umigas, naglinya, nagparada. Gikan sa gilid, padulong sa iyang higdaanan. Pro-pasting siya. Sus pagtanggal sa habol, dito na kumplito, may candy, may chocolate, may biscuit, may orange juice na ng kumplito. Kung sa mani, Ledopi, pasting ako. Pasting ba di? Yung umigas ka na. Kaya pala, nagpapasting, sinusunod ang kalooban ng nagpapasting, pero may baon nga tinapay. Ang sabi ng Biblia, bakit kayo nagbubulay-bulay sa inyong sarili pagkat wala kayong tinapay nga dala? Amen? Amen? Natatakot na kayo dahil wala kayong baon nga tinapay? Natatakot na kayo, wala kayong panapatid, wala kayong baon na pagkain? Hindi ka na pala makapagpasting pag wala ka ng baon nga tinapay. Sabi ng Biblia, ikaw na walang panampalataya. Ito po kuminsan ang sakit ng Kristiyano. Unahin yung trabaho, unahin yung hanap buhay, dahil lamang makapalit ng tinapay. Amen? Hindi na makasimba dahil nang busy sa paghanap ng tinapay. Amen? Amen? Amen kamo. Umilig sa tinapay. Ha? Saan si Papa mo, sister? Wala kasi yung bakuya kasi nangitag tinapay. Sabi at nang matalastas ni Jesus at sinabi, o kayong kakaunting panampalataya, bakit kayo buburay-bulay na wala kamong dalang tinapay? Mga minamahal, ang tunay nga tinapay ang ating mahal na Panginoon. He is the bread of life. Siya po ang tunay nga tinapay ng buhay. Pag ang Panginoon sa inyong kalooban niya, sinasamba niyo siya, bubusugin ka ng ating mahal na Panginoon. Kailanman hindi ka kulangan ng ating Panginoon dahil siya po ang buhay ng tinapay. Siya po ang tubig ng buhay. Tugunin sa iyo sa ating uhaw. Hindi po tayo mauhaw. Hindi po tayo magugutom. Bakit po? Ang Diyos sa pinaglingkod natin, siya po ay may-ari ng buhay. At siya po ang tinapay ng buhay. Siya po ang tubig ng buhay. Siya po ang lahat sa ating buhay. Hindi ka dapat mawalaan ng panampalataya. Mawalaan ka na ng konti sa buhay. Unaha ang Diyos, mga minamahal. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Sabi ng Biblia, lahat na yung pinagbabangkit natin, damit, tinapay, pagkain, lahat ng bagay niyan, yan pong hinahanap ng mga hintil. Tayo po, ang Diyos natin, hindi pa natin hinihingi na nababasa na at nakita ng Diyos yung ating pangailangan. Mahigit tayo sa mga hintil dahil tayo mga tunay nga anak ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kung ang kaaway marunong magpakain sa anak, mas lalo tayo. Dahil yung ating Ama sa langit, napakabait, puno ng pag-ibig, kaya tayo pakainin. Suplayan, damitan tayo, pakainin tayo, proteksyonan tayo ng ating Panginoon sa mga unos problema sa itong buhay. Hindi tayo niya pasagdan. Kung wala lang tayo magalinlangan, mayroon tayong panampalataya. Mga minamahal. Kahit si Pedro lumakad sa lako ng dagat, Panginoon, pupunta ako sa iyo. Nung nakatingin pa siya sa Panginoon, sabi ni Panginoon, umari ka. Nang lumalakad si Pedro, nakatingin pa sa Panginoon. Pagdating ng kalagitnaan, sinubukan siya, left and right, ang lalaking alon. Si Pedro, hindi niya tiningnan ang Panginoon. Ang tiningnan ni Pedro, yung kaliwat kanan niyang malaking mga alon.
dahan-dahan lumulumog si Pedro. Dahil kung minsan tayong Kristiyano, habang lumalakad tayo naglingkod sa Diyos, imbis doon tayo tumingin sa ating mahal na Panginoon sa unahan, sabi nila, looking unto Jesus, for He is the author and the finisher of faith. Kung minsan, ang ating titingnan yung galiwat ka natin mga problema, inintindi natin yung mga walang kabuluhan na bagay sa ating sarili, sa gilid natin, yung mga hunghong ng demonyo titingnan natin. Hindi natin titingnan ng Panginoon na siya nagbigay ng pananampalataya, siya magtapos ng pananampalataya natin, siya pong magtulong sa atin, siya pong tutulong sa atin, siya pong maghawa sa kahirapan sa atin. Kaya lumulugbok tayo, nawala tayo sa linyada ng Panginoon. Bakit? Yung tinitingnan natin yung kaliwang kanan ng mga problema. Unos, bagyo, alon, natatabon sa atin, hindi natin nakita. Sa unahan natin ang Diyos. Kasi siya pong nagpapakalma ng dagat, siya pong nagpapakalma ng mga bagyo, lahat bagay magawa niya sa ating buhay. Kaya lang lumugmok si Pedro, biglang natatingala ulit, Panginoon! Tabangi ako, ligtas mo ako. Sabi ni Panginoon, patuloy Pedro lakad. Nakalakad si Pedro, nakarating sa ating mahal na Panginoon. Hindi po natin marating ang langit. Hindi po natin marating ang ating Panginoon. Hindi po natin marating ang ating binimiti at dinidesire sa Diyos. Kung natin titingnan, likod, kaliwat, kanan, yung mga problema gatabon sa atin. Ang titingnan po natin sa ating paglingkod kung anong magawa natin yung kalooban ng Diyos. Titingnan mo palagi. Ilagay mo palagi sa isipan mo, ngayon Sunday, sunod Wednesday na. Sambahin ko ang Diyos. Pagdating ng Wednesday, isipin mo, sunod Friday na. Mag-overnight na ako sa Panginoon. Pagdating ng Friday, isipin mo, Sunday na naman, sambahin ko ang Diyos. Titingnan mo palagi ang kalooban ng Panginoon. Titingnan mo palagi yung pangako ng Diyos, mga minamahal. Hindi yung sa likod, maraming mga iniisip mo, maraming problema, mga minamahal, malugbog ka yan. Lulubog ka yan. Mga minamahal, tabunan ka yan. Mga minamahal, ngunit kung doon ka lang tumingin sa Diyos palagi, yung pangako niya, siya po ang prinsipe ng kalinaw, kaya payapaan, kagalakan, kaya niya mabadlong yung mga bato, mga bagyo sa ating buhay, lahat ng bagay magawa niya. Kaya tayo suplian ng pagkain ng Diyos, kaya tayo panamitan sa Diyos, huwag pong mawala sa atin, pag-unahin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, and seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Damit lang bang hinahanap mo? Tinapay lang bang hinahanap mo? Kwarta lang bang hinahanap mo? Asinso lang bang hinahanap mo? Lahat yan andyan sa Panginoon. He is our future. He is our life. He is our riches. He is our glory. He is our future. He is our everything. Sa kanyang lahat ng bagay. Tutukan mo ang Diyos, unahin mo siya, lahat ng bagay, isalig mo sa kanya. Huwag ka mga linlangan. Doubt that. Gawin mo ang kalooban ng Diyos. Kahit minsan, natatabunan ka na, lumulubog ka na sa mga problema. Kaya ka iangat ulit ng ating palapang. Pag tumingala ka sa Panginoon, pag tumingala ka sa Kanya, kaya ka iangat ng Diyos. Kunin ka sa ilalim. Kunin ka sa kahirapan. Kunin ka sa mga problema. Hallelujah. Nagpapalibot sa kaguluhan. Bigyan ka pa yung paggagalakan. Pagpalaay ka ng Diyos. And the Lord will put you on high. And He will bless you. Huwag mo kalimutan. Manampalataya ka at huwag mag-alinlangan. Gawin mo ang kalooban ng Diyos. Mga minamahal, habang tayo maawit, pamalandungon kayo sa Ginoo. Nabubuhay tayo sa panampalataya. Hindi sa mga bagay natin nakikita. Dahil yung tunay na panampalataya, hindi mo po makikita. Dahil yung bagay na makita mo, hindi yan totoong panampalataya. Ang ating pinampanampalataya hindi mo makikita. Is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Substansya.
kabuuhan ng lahat ng bagay na ating inaasahan nga darating sa ating buhay. At ito hindi natin makikita, ngunit ebidensya ipakita ng Diyos sa atin. Dahil siya buhay nga Diyos nating pinagligtas. Hallelujah! Search your heart today. Susiyon ating puso sa araw na ito. Ating lusapir karon. Ingon sa Biblia, buhata sa paghinumdum nako. Ang kabiguan Sagrado kini. ay natamo. Kalakasan ay kailangan. Hallelujah. Itaas yung kamay. Gagaling sa'yo. Awitan natin, purihin ang Diyos. Magsisi tayo. You have to search your heart this moment. Ay bawiin mo. Ikaw ba'y lumalakad pa sa pananampalataya? Tanging sandigan. Tanging sandigan. Siya nating sandigan. Pagbangon na, pagpasa ko'y iyong Tingin namin dalangin. ang aking dalangin. Puso'y katilig. Ako'y palakasin. Iyaring puso. Batin mo. Nababatin mo ang puso namin. Ang kabiguan ay natamo. Kalakasan ay kailangan. Kailangan namin lakas na bumula sa iyo. Hindi nagagaling sa iyo. Hallelujah. Jesus. Ay bawiin mo. Yes. Oh, Diyos. Aming sandigan. Ako'y Palakasin mo kami, Lord, sa aming pagtuo pananampalataya sa iyo. Palakasin mo kami, patatagin mo kami. Gandilihin mo aming puso, Lord. Hindi kami magalinlangan, hindi kami maghina sa pananampalataya. Ang lahat ng bagay dumarating sa buhay namin, amin po isalig iasa sa iyo. Alam namin, lahat ng bagay magawa mo sa amin. You can do all things for us, Lord.
because of thy greatness, because of thy power, because of thy faithfulness, because of thy love to us, Lord. And you said you never failed us, Lord. You never forsake us, Lord. In times of trials, problem, trouble, aros in life, Lord. Ikaw ang magbabangon sa amin, ikaw magtaas sa amin. Hindi mo kami pabayaan nga malungkot. Hindi mo kami bayaan nga problema. Hindi mo pabayaan nga magkaroon ng kaguluhan sa puso isipan. Bigyan mo kami ng kapayapaan, kasiyahan. Pangako mo yan. Because you're the one who calm the sea. You calm the storms. Mga bagyo unos sa aming buhay, kaya mo paalisin yan. Lahat naming problema, pangailangan, kaya mo isupply, Lord. Pangawakan mo kami nga kami maging matatag sa iyo. Nga wala ibang asahan, ikaw lamang sa buhay namin. Ano mang klaseng problema dumating sa amin, andyan ka palagi, nag-lift up sa amin, Lord. Kaya mo kami angat, kaya mo kami taas. Hallelujah! Yan. Hindi mo kami kayang pabayaan, Lord. Hindi mo kami kayang talikuran. Dahil pangako mo yan, that you never leave us nor forsake us, Lord, in times of problems and trouble and trials arose our life, Lord. You're always there. Pangako mo yan, Panginoon. Pangako mo yan, Lord. Di mo kami pagutuman, di mo kami pasagdan, pakaunon mo kami. Suplihan mo kami, panamitan mo kami. Jesus, itaas yung kamay, magsisi tayo lahat. Sa aming Biblia, buhaton nato, ini nga sagrado sa paghinumdum sa ating mahal na Panginoon. You must to take it, kainin mo. You must to take. Kailangan mukaon ka. Muinom ka. At buhaton mo. Dahil hinanginumduman nato ang ating Panginoon. We remember His sacrifices. We must to remember His agony and cry in the cross of Calvary. Yung kanyang sufferings, yung kanyang hirap, dinanas sa kamay ng mga taong di naniwala sa Kanya. Ito po inaalaala natin, ginagawa natin, inaalaala natin. Upang maging isa tayo sa iyong katawan. Ang kanyang dugo ang maglinis sa atin, magpapatawad sa atin, mga minamahal. Wala, Panginoon. Patawarin mo kami. Hindi mailimod, hindi may tago ang puso namin sa iyo. Nakikita mo yung aming mga pagkukulang. Nakikita mo ang aming pagkakasala. Wala kami itago sa iyo, Lord. Nababasa mo yung puso namin. Nababasa mong isip namin. Hindi kami makatago sa iyo. Ngunit may pangako ka nga kaya mo kami patawarin, tanggapin ulit kung kami babalik sa iyo. At kung kami hingi ng tawad sa iyo, patawarin mo kami, Lord. At sa mga oras na ito, nandito kami lahat, Panginoon. Humingi kami ng kapatawaran sa iyo, Lord. Nawa tanggapin mo kami ulit. Ibalik mo ulit sa puso namin yung matamis mo pasensya. Ibalik mo yung panampalataya namin. Yung mainit na pangilingkod namin sa iyo, Lord. Pagpalaga na kaligtasan namin sa iyo. Tulungan mo kami. Katulad kay Pedro, lumunod na lalunod na sa lagat, tinaas mo pa rin siya. Ilulungan mo pa rin siya, Lord. Patawarin mo kami ng lubusan, mahal na Panginoon. Dalangin yung propeta. Hallelujah. Hawakan natin tinapay, mga minamahal. Ang tinapay, simbolo ng katawan ng Panginoon na nadurog sa krus ng Kalbaryo. The bread is the symbol of His broken body
in the cross of Calvary. Nagpasalamat na siya. Tipik-tipik ang tinapay at sinabi, ito ang aking katawan na nadurog dahil sa inyo. Ating kainin itong tinapay, Panginoon. Hallelujah. Jesus. Itaas natin yung ubas. Itong kupa, ubas, simbolo sa dugo ng Panginoon. But without the shedding of the blood, there is no remission of sin. Kung walang dugo nga naawa sa Krus Kalbaryo, walang kapasayluhan sa ating mga kasalanan. Sumanas sa paniyapon, kinuha ang kupa at miingon, ito ang bagong testamento na aking dugo. Gawin niyo to at inumin sa pag-alaala sa akin. Inumin natin. Hallelujah. Hallelujah! Thank you, Lord. Salamat sa imong dugo na naglibin ng pantawan na tagbuhay sa amin. The blood that Jesus shed for me. Oh, way back on Calvary, oh, the blood that gave me strength from death to will never lose its power. To the highest mountain, hallelujah, and it flows to the lowest valley. The blood that gives me strength, that gives me strength from day to day. Hallelujah, Jesus. The blood that give us strength and never lost its power. Ang dugo ng Panginoon ang naghatag sa atin ng kalakasan. Kailanman hindi ito mawala ang kanyang kapangyarihan. Hanggang ngayon, from the cross to the earth, hanggang sa atin, hindi po nawala ang kapangyarihan ng dugo ng ating Panginoon. The power of His blood. Mga minamahal, lahat po tayo manalangin sa ating mga pangailangan. Taas yung kamay.
Abang nandito pa sa ating lagitan, pasensya ng Diyos, manalangin po. Hallelujah. Opo, mahal na Panginoon, salamat. Sanay ka lang habag at awa mo sa amin, Lord. Wala kami magawa pag wala ka. Ikaw lang ang aming kalakasan. Ikaw lang ang aming kapangyarihan. Hinagis si Manil nga dugo, Lord, tulungan mo kami. Maging matatag kami sa paglingkod sa iyo. Maging malakas sa aming panampalataya, hindi manghina. Hallelujah, because of the power of the Lord will never lose His power, Lord. Give us strength, Lord. Palagpalain mo kami lahat sa matirmasal na bagay. Pagawakan mo kami ng patuloy maglingkod lubusan sa iyo. Palakasin mo kami. Panginoon, upang paluguran ka namin. Ikaw lamang kay Diyos siya makapangyarihan. Magawa mo lahat ng bagay sa amin, Lord. Gaya mo kang bigyan ng pagpapala. Lahat ng bagay, matira ng spiritual blessing, Lord. Bless us so much, my God, Lord. Remove our doubts and unbeliefs in our heart, Lord. Bless us so much, Almighty Britain, Lord, to the first leading privilege pastor in Jesus' name. Singgit, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Ipatong kamay sa ulo nyo. Lahat tayo maglihas. Opo, dagilan Diyos, babang kapangyarihan mo sa inglit na, Lord, papalayan mo at magatauhan mo, Lord. May karamdaman sa datihan problema, Panginoon, karamdaman sa pangalan Jesus. I put a prop ng demons, infirmity, sickness, and diseases. Cast out from them, the might of Jesus. Be healed. Wrath of problems, bless the children, financially, Lord. Jesus' name. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin, Diyos, mamamahal. Lahat tayo'y tumayo. Taas yung kamay, singgit kita tulog abisis, kusog na pagsinggit. Help us, Lord! Help us, Lord! Help us, Lord! Amen. Ano mahal, ayaw mag-absent. Miyerkules, Biyernes, Linggo, pang tayo po'y pagpalain ng ating mahal na Panginoon, natin ang obligasyon sa ating pinakamahal na Panginoon. Natay baguhan, mga bisita. Kung may bisita, baguhan kita, parehas ito nga, para itong padawaton. Isa lang siya. Isa lang. Taas yung kamay, Brad. Ipiyong mata. Napa? Napa ba? Asa to? Ito mga bagoong, ang mga bisita, napa? Asa siya? Isa lang. Sige, taas yung kamay mo, Brad. Ipiyong mata mo. Sabat ka sa pangamuyo ko, ay mong dawato ng Ginoo, ay mong maluluwas. Isulti mo, aman ko sa langit, sa ngalan ng Isus. Ginoo, salamat sa imong higayon, gatagan ako, na kung madunggan mga pulo mo kining orasa. Lord, pasaylo ako sa tanang kapakyasan pagkasala. Mo ako anak mong tinuod, sa kasing-kasing sa binuhatang kamaturan. Isulat akong ngalan, saklat sa kinabuhi. Sa ngalan ng Isus, ang gidawat. Amen. Salamat, Panginoon, sa katawan ni Agron si Mutubangan, luwas sa siya. Ngayon mong tibok banilya, Panginoon, pinagin niya maluwas. Ang iyang kahigalaan, Panginoon, nga sila ay sama-sama diri, madala mo siyang paanan, Lord, magmilagro kasing nabuhi, magbago siyang kinabuhi, karon tayon. At ngalan sa nabuhi, sunalangin ng pastor, in Jesus' name. Amen. Basta Lord. May 4 na reglamentong kaluwasan, bautismo. Una, pagtuo, paginolsol. Pangatlo, bautismo sa tubig sa ngalan Jesus. Pangupat, bautismo sa balang espiritu. Gusto mo bautismo na may bautismuhan, doon naman dagat na may sakyan na nato niya, ha? Para makumplito yung kaluwasan. Miyerkules, Biyernes, Linggo, panahon kita magsimba. Sige po, maminamal, kuha mo na special offering natin. Pag-pray na to. Opo, salamat mahal na Panginoon sa dakilang pagkataon. Labo sa among mahal na Panginoon nga kami magamit mo sa paghatag dugang na pangilangan sa iglesia. Lungod sa magkaisunay din sawa sa mga pagbibigay ng mga special offering,